Congratulations, PNC. Daming kinabahan sa series na to. Okay. Nasaan si Coach? Walang tanong para sa'yo, anong nangyari sa series at bakit ganito yung resulta? Bali yun, yung game 1 medyo nalugi kami sa draft dun. Tapos yun, kaya nag-adjust kami sa game 2, game 3. Game 2 and Game 3, ano mga naging key factors na nagdulot ng panalo niyo? Siguro pinuha lang namin yung mga hero namin, tapos tinanggal lang namin yung mga mga hero nila na malakas. Tapos yun, in-execute namin yung mga plan. Nung Game 2 and basically sa buong series, did it go according to what you planned or what you prepared for? O talagang nag-adjust kayo ng malaki? Actually, yung game 1 lang. Yung game 2, game 3, naplano naman. Yung game 1 lang kami nabigla. Bakit po kayo nabigla? Kasi may mga lumabas na hero na hindi namin expect. Kumbaga wala yung sa naplano namin. Anong hero po kayo nagulat? Sige, pwede Hindi, lang po, sa buong lineup nila, sa buong lineup. Okay. Okay, your opponent put up a strong fight, lalo na sa game 1. What was the toughest challenge na ibinigay nila sa inyo? Game 1? Kahit sa mga players, pwede rin sumagot. Or pwede ikaw rin, Boss D. Ayaw nila eh. Sige, ako na to. I think the toughest na siyempre yung diniscuss namin pagkatapos nung kasi nagpahirap po talaga sa amin. Props talaga dun kay Escalera pati sa Julian pick ni Bonchan. Kasi yung ganun na pick tapos Rose Gold kagad yung first pick ng Julian, talagang RG meta lang yun eh. So linabas niya sa MPL which is high risk, high reward. So ayun yung nakakagulat dun. Tapos yung galaw ni Escalera sa Matilda niya, like ang galing, hindi siya nag-overextend. Tapos yes, perfect Matilda yung lago na dun. Okay. Boss D, siguro ikaw na rin pwedeng sumagot nito, pero a lot of people doubted TNC when you came into season 15. Pero ngayong isa kayo sa mga top teams ngayon sa first part of the season, ano masasabi ninyo sa mga doubters, sa mga hindi naniwala? Kahit din po ako nagda-doubt eh. Amin honesty eh. Like, nung ginawa namin to ni Coach Jem, tapos nung pumasok si Coach Shemi and then si Coach Iba DJ, like I said, sa ulit-ulit na interview na hindi po namin alam kung ano yung may lalabas namin result. Tapos, lagi ko kausap si Yahweh, pati yung team captain si Lancy kung ano yung mga player na pwedeng maging key factor sa amin. So talagang like pumunta kami dito sa MPL na okay, eto na to. No matter what is the result, lunukin na lang natin. Like I said, kasi wala pag malaman nyo lang po, like napakalaking factor ng ESL. Like super laki nun. Kasi lahat ng IPL team nagko-compete doon. Like, I'm gonna give you an example for an org. Pag lumakas sila. Meron tayo every 6 months, may dalawang tournament. MPLI and then MPL, right? Tapos, syempre, yung international doon, like MSC and M-Series, hindi lahat ng teams sa MPL makakasok. And then for another 6 months, we have MPL and then ESL League, right? So, pag hindi ka nakapaglaro sa MPLI, habang reform mo yung team mo, kasi doon mo i-water test water yun kung okay na ba to, pwede na ba to pang sabak sa MPL sa next season. Hindi po kami nakasali ng ASL, so parang lahat kami parang may question mark sa ulo. But I want to say thank you kay God at saka thank you sa team na to. Sa lahat ng player na pumuso sila. Ayun lang talaga. Ipasa natin yung mic ni Coco. So, same question as yung tinanong ko kay Doggy. So, galing ka sa isang champion team na maraming napatunayan, tapos lumipat ka sa team na consistent bottom finish for 5 seasons. At maraming hindi naniniwala na magiging malakas kayo ngayong season. Anong masasabi mo doon? Para sa akin po, parang mas gusto ko talaga, mas gusto ko mapuntahan yung ganun team para may angat ba. Kasi naniniwala ko sa sarili ko na kung ano yung kaya kong gawin. Hindi naman. Gusto niya sa PNC, palagi ng ulam eh. Tsaka
Tsaka yung playing time ko na maging main time, binigay na natiwala sa akin para maging main time nila. Okay. Kasi kapalitan mo last season si Sparky Z, no? At kayo, ikaw na yung nagdadala sa team mo bilang jungler. So, ano yung feeling na, uy, ako na yung ngayon, bida? Tama naman. Masaya lang ako na nagagawa ko yung gusto kong gawin na nakapaglaro ko. Yan. Salamat po. Ayun lang po mga tanong ko. Congratulations, TNC. Question for the players, anyone can answer. In game 1, natalo kayo ng Twisted Minds. What do you think yung ginawa nilang tama? And if you would have a chance to change yung results ng game 1, ano yung gagawin niyo po? John C. Ikaw. Ano sa tingin mo yung ginawang tama ng Twisted Minds sa first game? Tapos paano mo siya ma-reverse kung may chance kang ma-reverse siya? Siguro yung ginawa nilang tama yung nag-stay sila sa comfort nila. Tapos yung mga hero na talagang pang-team ko. Parang doon kasi sila, sanay. Yun po. Paano mo siya i-counter? Siguro, kung mababalik po namin, yun lang po, buban lang kami ng mati. Yun lang. Galing! Kay Yawi. Napaganda ko talaga na naaabot talaga ng tatlong games to, especially yung tatlong games talaga nakapag-showcase ko talaga ng tatlong heroes. And especially ang daming nag-react kanina nung nag-pick ka ng akay kanina sa game. Hindi ko po expect yung mga ginamit ko bigla kanina kasi hindi ko yung ginamit namin sa practice eh. Pero yun po, tiwala lang po sa akin yung mga coach, tapos sinunod ko lang po sila. Tsaka mga kampi ko po. Tanong ko sa'yo, boss. Hindi, kasi di ba meron kang reputation and syempre, kwento rin ng other players na nakatrabaho na sobrang galante mo as a person dito sa boss. Ano lang yung siguro, paano nyo sinelebrate yung second win streak nyo from last week? Kung ma-share mo lang. Kasi may nakita ko post si Jemson, di ko alam kung related to dun eh. Oh my God. Yung first week namin nanalo kami, kumain kami sa SM North. Tapos, pinanood namin yung laban ng Onyx versus Aurora. Like, ayun talaga yung matchup na gusto namin makita. Kaya madami kami matututunan doon. After nun, going for week 2, kasalanan ko eh. Nag-promise ka, nung nanalo sila, kahapon, so may bonus sila, tapos sabi ko, you know what? Kasi sinasabi nila, wala na boss, 2-0 na yung bukas, 2-0 na yung bukas. So sabi ko, okay, you know what? Let's go sa SM North, bilang ko na kayo ng airpod box nyo, tag-iisa. And, syempre, kung natalo sila ngayon, yung airpod box na yung pinagsasakan ko sa kanila. You know, I mean, syempre, gusto ko din yung time na confident sila. May time na kailangan maging confident, may time na kailangan mong i-humble sarili mo. And sa time na yon, alam naman na nila. And no choice sila dito, so kailangan nila ipanalo to. So super saya ako sa team na to. I feel at home again. Thank you so much sa mga team na to, sa mga tao, player, and kay Coach Jen sa TNC. So ayun po. Thank you so much. Yan ba yung binili nito? Pati yan, ganda na. Thank you, Rolly. Thank you, boss. Okay, I think at may follow-up na. Follow-up ko lang sa mga players. Nag-play ba yung reward system na yun sa motivation nyo today? Players.
Sa akin, oo, siyempre. Ano yan eh. Mahal yan. Kaya, ano rin yan. For Coach Iba muna, yung next matches nyo are Aurora and Falcons. Now that you're 3-1 right now, tied in second place then, would you say na yung confidence and momentum nyo is nasa peak form ngayon going into week 3? Siguro, ganun pa rin. Kumbaga, gagawin na namin consistent yung mga ginagawa namin. Pagpasok ng next week. Tutuloy na namin yung mga ginagawa namin. Kay Boss D. Sorry. Follow-up question lang sa kanina. Yes sir, yes sir. Yung kalaban niyo next week is Aurora and Falcons. Baka pag-expect mo yung players ng mas malaking reward next week. Ubus pa yan ako dito. I mean, kasi game, 10K na eh. So, I mean, sa akin hindi naman sa reward. I mean, kung, let's be honest, why the reward system? Sure ko connection yun or, dahil kasi each player doesn't have the same salary. Like, there's a higher salary base sa mga star player and syempre tulad ni Kuzen and Lancy na top 8 last season, na-maintain yung salary nila, di ba? So, hindi ganun kalaki. So, I think the reward system will boost their morale in such a way na, sige, tuloy lang natin to kasi hindi lang makakatulong sa atin, may papadala din sa pamilya natin. Because as of now, like, for example, isang player ko, si Coyle, lagi niyang pinapadala yung reward system sa nanay niya, sa papa niya. So, yes. So, lahat sila ganun. Siyempre, kailangan nila tulungan yung family. They're not, let's not say na they are not, hindi sila yung breadwinner, but they want to help their family. And that money can help their family in such a way na, yes, makapagbigay ng pagkain sa pagkainan. Boss, i-clarify ko lang yung reward system. No? So, itong headphones na binili mo, is parang one-off lang yan. Pero, on top of that, merong monetary reward kapag nananalo. Opo, boss. Yes, sir. And that is 10,000 pesos. Ngayon. 10,000. Okay. Hindi ko alam, may bali ata yung sabi ko eh. Kasi sobrang mahal. But then, like I said, yung AirPod Max kasi, for someone like us na player, we need to escape reality. And ang escape reality namin is minsan talaga music. So, pag sinuot namin yan, parang, yun, umaalis kami sa mundo, nakapag-focus kami. Most likely kay Yahweh, palagi siyang nagme-music, mahilig sa music, yung mga player, and pagka gusto nila pumasok sa zone nila, sa game day nila, music helps talaga. So, Maraming salamat. Yung now proceed. Ay, wait lang. Ako pa. Sorry. Lahat po ng players, boss dogs na bigyan po na. yes po, pati coach, pati si Boss Jeff. Okay po. So, Except ako. ayun po. So, follow-up question lang, since curious ako. Sa lahat ng nabigyan ng headset, ano yung unang kantang pinakinggan nyo pagkabigay sa iyo? Okay. Unang kanta pinakinggan nyo nung pagkabigay sa'yo. Yung Twice, Bini. Sa Dugaw. El Mary. Daniel Cesar. Cesar. Ang kanta niya, Daniel Cesar. Good Days. Thinking about you. LGGN po, kaya ako si Doggy. Coil, thank you Lord. Mga parokya. 7 years old. Kaya minsan parang ayoko na silang bigyan ng reward system. Ganyan po kami magkulitan outside bootcamp, outside tournament. Pero pagdating sa playing room, gaming room namin, talagang disiplina sila. And I love them so much. Thank you po. Thank you so much, Stacey. Once again, congratulations. Now we'll put it to one of the